Tumakder tayo kakabsat. Hallelujah, bilang pagbibigay galang sa salita ng ating mahal na Panginoon. Nadali po sa atin ang ating beloved ordained preacher, Danilo Corteros. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved co-preacher, Brother Benji Dorian. Tayo ka sa manalangin minamahal. Itaas po ang ating mga kamay. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. O di kailangan Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoong Isus sa oras tumahal na Panginoon. Sa aking pagdadala ng banal mensahe, Ikaw, Diyos, magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, O Diyos, paunawa ang bawat isa na naririto. Hipuin mo, mahal na Panginoon, kailang mga puso. Ipaunawa mo sa kanila ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Sa gangan ng akin, wala akong magagawa. Hallelujah. By the prayer of your end-time prophet, our beloved, Honorable Evangelist Pastor Wessel Meda, hallelujah, I command demons of unbelief and doubts cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, may namahal. Unang-una, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. Amen. And we cherish the blessed memories, teachings, preachings of our dearly beloved parents in the Lord. And I also greet the beloved Almeida family, to my beloved co-preachers and co-workers, sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, to our beloved visitors, sa namumuno po ng barangay na ito, ating po beloved Honorable Barangay Chairwoman Akain, to our beloved Police Master Sergeant Dexter M. Pascua. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, ating po mga kasamahan din po mga kapulisan kanina, minamahal. Nabanggit po ng nagsalita kanina na ang PNP ngayon ay pulis ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At ang AFP naman, Armed Forces ng Panginoon din. Amen. Kailangan kasi nila ang Panginoon dahil nandyan yung banta ng gera eh. Sabi ng mahal na Panginoon, no weapon that is formed against thee shall prosper. Isaiah 54:17, walang almas na ginawa ng tao magtatagumpay sa mga lingkod ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. At sa lahat na narito, minamahal ating mga beloved viewers, a pleasant afternoon to each and everyone. Ang ating mahal na Panginoon hanggang ngayon ay nagkukrusada pa rin. Sabi nga ng Bible, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So ano ba ang ginagawa ng mahal na Panginoon noon? Sabi ng mga gawa, Gs 38, Acts chapter 10, verse 38. Ating pong basahin. Dito po sa gawa, Gs 38, ganito po ang sinasabi, mga minamahal. Sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot, na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. How God anointed Jesus of Nazareth
with the Holy Spirit and power, and went around doing good and healing all who were under the devil's power. Amen. Ito po yung kailangan natin. Kailangan tuloy-tuloy ang krusada ng mahal na Panginoon para ang mga tao na naalipin ng kapangyarihan ng kadiliman ay makalagan. Ano po yung gawa ng diablo? Satan came to steal, to kill, and to destroy. Sa pamamagitan ng mga sakit, yung mga masamang espiritu na pumapasok sa tao, na yung mga mababait dati na tao ay nagiging kriminal. Gumagawa na ng kasamaan. Salamat sa mahal na Panginoon, minamahal. Mayroon akong panood at ito po'y inumpisahan na ng ating mga kapulisan. Yung bawal na po yung mag-inuman sa kalye. Tama po, sir? No? Saan na pwede mag-inuman? Sa loob ng bakod. Hindi kaya pagdalhin sa loob ng bakod ng inuman, doon naman magrambol sila sa loob. Magalit yung asawa. Kasi yung iba kasing mga lasinggero na mga husband, patago yun. O, pupunta sa barkada, makipag-inuman, hindi alam ng asawa. Hindi din alam ng mga anak. Pero kung sa loob na ng bakod, makita na ng mga anak ang ginawa ng kanilang magulang, makita na rin ng asawa kung sino mga barkada ng kanyang husband, magkagulo pa rin. So, mas maganda siguro, totally, magbagong buhay ng mga Pilipino para wala ng problema. Amen? Sabi nga ng Bible, di ba? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. 2 Corinthians 5:17. All things are passed away. Behold, all things are become new. Yan po ang dahilan kung bakit nagsusumika po ang ating PNP. Mayroon po silang tinatawag na life coach. At kasama po tayo doon na tumutulong sa life coach ng ating mga PNP. Dahil aminado po sila, minamahal, na wala na po silang panahon na makinig sa salita ng Diyos dahil busy po sila. 24/7. At kung hindi naman sila mag-duty ng 24/7, hindi tayo makakatulog ng mahimbing. Dahil nandyan yung mga akyat bahay. Sa ibang lugar nga, minamahal, pag magsaing ka, pagtalikuran mo yung sinaing mo, pagbalik mo, wala na yung sinaing mo, iba nang kumain. Pagkaluto. Kasi dikit-dikit ang bahay nila doon. Magsaing ka, maya-maya, pag pasok ka sa sala, pagbalik mo, wala na yung sinaing mo. Mabuti pa nga dito sa Isabela, yung magbilad ka ng palay, magbilad ka ng mais, kahit tabunan mo lang yan, kinabukasan, nandyan pa rin. Pero, narinig ko yung sinabi ni Lieutenant Colonel Kansiran ba yun? Yung police station commander ng Kawayan. Kansiran, no? Sabi niya, kasi may People's Assembly sa Atulayan. Sabi niya, huwag na kayong magbilad na iwanan sa kalsada. Dahil mayroon na daw mga report na ninanakaw, may magnakaw ng isang sako. Hindi na mamahalata yun. Kung 100 na sacks yung nilagay mo dyan, magkuha ng isang sako yung magnanakaw. Sa sunod na araw, pag nandyan pa rin, isang sako. Hindi mahalata. Hindi naman uubusin. So talagang nandyan na yun. Dahil sa hirap, gutom na ang mga tao. Lalo na ngayon, aabot pa daw ng 150 ang litro ng krodo. Walang problema sa atin na tayo ay naglilingkod sa Malapinoon. Sanay tayo sa hirap at ginhawa. Amen.
Ang problema yung mga hindi naglilingkod sa Diyos. Hindi nila maunawaan yon. Tayo, kaya nating hindi kumain. 10 araw straight, buhay pa tayo. Ating mahal na pastor, 40 days, many times. Day and night, hindi kumakain, tubig lang. Pagpasok niya sa kampo ng Abu Sayyaf, July 1 up to October 2, 3 months, walang kain, araw at gabi. Kunting tubig lang. Pupuri, araw at gabi. Kasama kami, mga prayer warriors. I was the spokesman during that mission. Ako yung humaharap ng mga kilabot na commander ng Abu Sayyaf. Sila Robot, sila Susukan, at iba pang mga commander. Dahil sabi ni Mala Pastor, walang magsasalita, si Brother Danny lang. Every time na may darating na mga grupo ng Abu Sayyaf para titingnan yung mga na hostage na galing sa sipanan, dadaan sa amin, habang kami nag-aayuno, sabi ng mahal pastor sa akin, Brother Danny, ikaw ang kakausap, salubungin mo. So akong sasalubong. Hindi mahaba ang fasting ko, minamahal. Nung ako'y pinauna ng mahal pastor sa kampo ng Abu Sayyaf, sa Sulo, from Cagayan de Oro, 7 days pa lang yung fasting ko. Pinapasting ako ng 10 days, pero tumawag siya pagka 7 days. Sabi niya, ilang days ka na? Sabi ko, mahal pastor, 7 days pa lang. Araw at gabi yun, walang kain. Nag-straight ako ng mga 3 days yata yun without water and food. 3 days. Sabi niya, mauna ka sa Sulo. Ako na ang manalangin para sa'yo. Dahil inutos ng man of God, madaling araw, nagligpit na ako, sakay ako ng bus, nauna ko sa Sulo. Pagdating ko sa Sulo, naghanap ako ng Abu Sayyaf. Nung mayroon na akong nahanap, tumawag ako sa mahal na pastor. Walang cellphone pa noon. 1990, year 2000. Year 2000 yon. Wala pang cellphone ang Sulo noon. Landline, PLDT, yung Bayantel yata yon. Payphone. Nakalinya kami lahat. Nung ako na, sabi ko, mahal pastor, mayroon na akong nahanap na Abu Sayyaf. Hindi ko alam, narinig pala ako ng mga tao na sa likod, puro Muslim, nakalinya. Pagbaba ko sa telephone, nilapitan ako. Naghahanap ka ng Abu Sayyaf? Sabi ko, opo. Ako, Abu Sayyaf. Halos sila lahat nag-introduce sa sarili nila, Abu Sayyaf. Sabihin mo sa pastor nyo, ako ang mag-guide sa inyo sa kampo ng Abu Sayyaf. Tumawag ako. Mabuti na lang, nung nabalita na yon, lumabas na sa Inquirer, sa television, sa radyo, hinanap ako ng station manager ng radyo ng bayan sa Hulo. Sabi niya, ikaw ba ang pinaunan ni Evangelist Almeida? Sabi ko, ako po. Huwag kayong magtiwala kung kanino man ang sa kanino dito. Kung gusto nyong pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf, sa akin na po kayo magtiwala. Ako ang magdala sa inyo doon. Nagpakita ng picture. Katabi niya si Commander Robot. Si Commander Robot pala, nung hindi pa siya nag-Abu Sayyaf, tauhan pala ni Governor Abdul Sakortan. At si Sini Masong Tan ay kamag-anak ni Governor Abdul Sakortan. Sabi niya, ako ay station manager ng radyo ng bayan. Pinakita yung ID niya. Kamag-anak ko si Governor at kaibigan ko si Robot. Kung gusto niyo pumasok doon, ako na lang ang mag-guide sa inyo. Tumawag ako yung mahal pastor. Sabi ng mahal pastor, bukas na bukas, nandyan na ako. Yun ang umpisa ng mission ng man of God sa kampo ng Abu Sayyaf. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pero hindi